Habang kumakain ng mga preso, bigla siyang nagkaroon ng isang matapang na ideya nang makita niyang hindi nakatingin ng mga gwardya. Palihim niyang ikiniskis ang kutsara sa ilalim ng kanyang sapatos, hanggang sa ito'y dum-umi. Pagkatapos, nagkunwari siyang walang nangyari at tinawag ang isa sa kanila. Sinasabing marumi ang kanyang kutsara at kailangan niya ng kapalit. Agad namang naintindihan ng kanyang kasamahan ang kanyang ibig sabihin. Nagbigay rin sila ng parehong kahilingan. Nang makita ang dalawa na seryoso, pumayag ang gwardya ng walang pag-aalinlangan. Ngunit ang kanyang kapabayaan na ito, ang magiging sanhi ng pinakadakilang pagtakas sa kasaysayan. Nang ang dalawa ay naglakad ng may kumpiyansa sa harap, sadyang kinausap ng kasama ang gwardya ng walang tigil. Nang makita na ang atensyon ng gwardya ay matagumpay na nakuha, agad na sinunggaban ng lalaki ang pagkakataon na kunin ang bagong kutsara. Ngunit walang nakapansin na dalawa pala ang nakuha niya. Pero hindi pa sapat ang isang kutsara lang para makatakas siya. Kailangan pa niyang gumawa ng mas akmang kagamitan. Kinabukasan, kapalit ang 20 na dessert pagkatapos kumain. Pinakuha niya sa isang veteranong preso na may koneksyon ng ilang kagamitan. Handa na ang lahat. Una, pinaghiwalay ng lalaki ang kutsara sa dalawa, tapos tinanggal niya ang nail cutter. Gamit ang pangkiskes, giniling niya ang barya para maging pulbos. Pagkatapos, nagsindi siya ng posporo. Pinagdikit niya ang hawakan ng kutsara at ang pangkiskes sa init ng apoy. Mabilis na nagsimulang matuno ang pulbos ng barya. Hindi nagtagal, matagumpay niyang natapos ang paghihinang. Nakagawa siya ng isang gamit na maaasahan. Ngayon, oras na para mag-eksperimento. Pinabantayan niya sa kasama niya. Kapag may perek, sisipulan siya nito para magbabala. May isang ventilasyon sa selda. Dati, sinubukan niyang sirain gamit ang nail cutter. Pero hindi ito naging epektibo, kaya gumawa siya ng bagong kagamitan. Mas madali nga gamitin kaysa sa nail cutter. Pero habang abala siya sa pag-ukit, biglang dumating ang mga gwardya para mag-inspeksyon. Ang kasama niya sa tabi ay inantok naman. Mabuti na lang at sinadya ng isa pang itim na preso na kausapin ng gwardya, kaya nagising siya. Maghahanda na sana siyang sumipol, pero napansin niyang hindi pala siya marunong sumipol. Nang makita yon, dali-dali siyang kumuha ng baso sa mesa at pinukpok ang rehas. Mabuti na lang at mas alerto ang lalaki at narinig niya ang mga yabag ng bantay. Dali-dali niyang tinakpan ng butas gamit ang isang bagay. May naamoy akong sunog. Wala naman akong naamoy. Sige, baka guni-guni ko lang. Masyado lang akong pagod ditong mga nakaraang araw. Patuloy siyang nakikipag-usap sa kausap niya, pero ang atensyon niya ay nasa mga kagamitan sa ilalim. Kapag nalaman niya ito, hindi natin alam ang mangyayari. Buti na lang at hindi napansin ng gwardya. Pagkaalis niya, pinaalalahanan ng lalaki ang kasama niya na magbantay ng mabuti. Tapos, nagpatuloy sila sa pagbubutas sa pader. Pero pagkatapos ng ilang sandali, napansin niya na may nakaharang na trangka sa rehas ng ventilasyon. Kailangan nilang humanap ng gamit para matanggal ito. Kinabukasan, habang papunta siya sa gawaan ng kahoy, nang hindi napapansin ng mga gwardya, ibinuhos niya ang lahat ng mga lupa na kinayod niya mula sa kanyang mga bulsa. Pagkatapos, gumawa siya ng isang patpat na kahoy sa loob. Ito ang gagamitin niya para tanggalin ang mga pin sa magkabilang gilid ng rehas. Pero paano niya ito may tatago sa metal detector? Syempre, hindi ito mahirap para sa isang lalaking may IQ na 150. Nang inspeksyon ng mga gwardya, sadyang inilabas niya ang patpat na kahoy. Sinabi niya na ito ang ginagamit niya para isabit ang kanyang mga damit. Bakit may metal ang gilid? Madaling dumulas ang damit. Kung gusto kong magtago, bakit ko ipapahanap sa mga detector? Sa huli, kinuha pa rin ng gwardiya ang kahoy na pambara. Pero ang totoo, may tinatago pa siya sa ilalim ng sapatos niya. Ang una ay panglinlang lang. Isinuksok ng lalaki ang kahoy na pambara sa trangka. Ang susunod na kailangan lang gawin ay sip-in nito. Pagkatapos, ang bakal na rehas ay madali niyang natanggal. Agad-agad niyang inilabas ang ulo niya. Napansin niyang may mga tubo sa loob. Sa pamamagitan ng mga tubong ito, makakahanap sila ng daan palabas. Ngunit hindi pa sapat ito para makatakas. Kailangan pa nilang gumawa ng mas maingat na plano. Una, kung paano nila maiiwasan ang biglaang inspeksyon ng mga gwardya. Kapag nalaman nilang nabutas ang mga ventilasyon, malaking problema ang idudulot nito. Pangalawa, paano hindi mahuli ng mga gwardya sa pag-iinspeksyon. Mabilis na nakaisip ng paraan ng matalinong lalaki. Iyon ay ang maghanap ng mga pintura at dyaryo. Iguhit ang itsura ng bakal na rehas ng ventilasyon. At pagkatapos ay takpan ito ng isang bagay. Mas madali naman kung paano umiwas sa pag-iinspeksyon. Gumawa ng peking ulo ng tao gamit ang dyaryo at ilagay sa kama. Mahihirapan silang makita ang totoo kung walang ilaw. Pero may isa pang mas malaking problema. Ang kulungan ay itinayo sa isang isla. Paano sila makakatawid sa dagat na ito pagkatapos nilang makatakas? John, nagtatrabaho ka sa pabrika ng damit. Subukan mong magnakaw ng kapote at semento. Gawin nating salbabida at life vest ang mga iyon. At ang isa pa nating kasama ay nagtatrabaho sa barbero. Makakakuha tayo ng ilang buhok. Ang daanan sa panig ng mga lalaki ay bukas na. Ang susunod ay ang pagtakpan niya sa iba pang tatlo para mabutas ang kanika nilang mga ventilasyon.
Kinabukasan, nakakuha ang kasamahan ng buhok, at si Charlie ay matagumpay na nakahingi ng pintura sa mga gwardya. Ang kulang na lang ngayon ay mga dyaryo. Mabuti na lang at pinapayagan ng mga preso na magbasa ng libro araw-araw sa bilangguan. Hiningi niya kay Xiao Hei na namamahala sa aklatan ang mga dyaryo. Nang kumpleto na ang mga gamit, agad na sinimulan ng lalaki ang paggawa ng pekeng ulo. Inilagay niya sa tubig ang mga kinayes na pader para basain. Ginamit niya itong parang semento. Pagkatapos ay inihalo niya ito sa mga dyaryo. Mabilis na nagawa ang unang modelo. Ang susunod ay ang pagkulay. Sa kanyang kahusayan, isang pekeng ulo ang natapos. Halos kamukha niya. Hindi ito mapapansin ng mga gwardya. Pagkatapos, gumawa siya ng isang bakal na rehas. Matapos niyang kulayan ito, magmumukha itong tunay. Para makasiguro, nagpa siya siyang mag-inspeksyon muna. Matapos siyang pumasok sa ventilasyon, agad siyang nagsimulang umakyat sa tubo. Nang sandaling iyon, dumating ang bantay para mag-inspeksyon. Agad na kinalampag ni Charlie ang rehas para bigyan siya ng babala. Nang makarating ang bantay sa lalaki, matagal siyang tumingin pero hindi niya napansin na isang mannequin ang nakahiga sa kama. Ang lalaki naman sa kabilang banda ay nakarating na sa itaas ng kulungan sa pamamagitan ng tubo. Nang akala niya ay maaari na siyang umakyat pa, nakita niya ang isang pinturang bakal na humaharang sa daan. Kahit anong pilit niyang tumalon, hindi niya maabot. Bago pa siya makapag-isip ng paraan, dumating na naman ang mga gwardya para mag-inspeksyon. Bakit ang aga matulog ni Maurice ngayon? Opo. Masama ang pakiramdam niya. Siguradong mahimbing ang tulog niya, hindi man lang gumagalaw. Nang yumuko siya para pulutin ang batuta, di sinasadyang napatingin siya sa kama ng lalaki. Napansin niyang parang may kakaiba sa buhok, kaya inabot niya ito para hawakan. Maurice. Ano na naman? Kinabukasan habang kumakain, ikinwento niya sa mga kasama ang nangyari kagabi. Maganda rin ang progreso ng lahat, maliban kay Charlie na nagbubutas pa rin ng pader. Ang dalawa pa ay nakagawa na ng mga pekeng ulo. Napagdesisyonan niyang akyatin ulit ito kasama si John mamayang gabi. Pagdating ng gabi, mabilis silang umakyat sa pamamagitan ng tubo. Sa tulong ng isa't isa, naabot ng lalaki ang bakod. Pagkaakyat niya, nakita niyang nakakabit ang bakal na pinto gamit ang malalaking metal na takip. Hindi ito kayang tanggalin sa pamamagitan lang ng lakas ng tao. Kailangan nila ng isang electric drill at mga wire. May saksakan dito. Pero ang makakuha ng mga bagay na yan mula sa loob ng kulungan ay napakahirap. Kahit isang piraso lang ng metal ang madagdag sa isang preso, mananagot na ang mga gwardya. Lalo na ang isang electric drill na isang napakalaking bagay para makatakas. Pero mas maraming paraan kaysa sa mga problema. Nang sumunod na araw, sa klase ng mga instrumento, hindi sinasadya na natuklasan ng lalaki na may makina sa loob ng silid-aralan. Pero wala itong drill at mga wire. Kaya muli siyang humingi ng tulong sa matandang preso. Ang kapalit daw ay ibibigay niya ang lahat ng kanyang panghimagas sa matanda. Pero may isang problema. Paano niya dadalhin pabalik ang makina nang hindi nakikita ng mga gwardya? Hindi mo talaga mahuhulaan kung paano niya ginawa. Hayagan itong inilagay ng lalaki sa loob ng kanyang lalagyan ng instrumento para sa mga kasamahan niya para siyang nababaliw. Kapag nahuli, malamang na mawawalan siya ng buhay. Sandali lang, Maurice. Suriin ko ang lalagyan ng instrumento. Si Charlie sa tabi ay kinakabahan at hindi makatingin ng diretso. Ngunit buong tapang na nagtanong ang lalaki, hindi ba't mga instrumento ang laman ng lalagyan ng instrumento? Direkta nitong napatahimik ang kabilang panig. Sa huli, matagumpay niyang nakuha ang lahat ng gamit. Matapos ma-assemble ang drill, nagsimula na silang dalawa sa kanilang aksyon. Sa tulong ng kanyang kasama, muli siyang umakyat sa bakal na pintuan. Pagkatapos ay ikanawit niya ang kanyang mga paa sa rehas upang patatagin ang kanyang katawan. Matapos gawin ang lahat ng ito, iniabot ni John mula sa ibaba ang bakal na tubo. Ginamit ng lalaki ang bakal na tubo upang buksan ang rehas, dahil kailangan niyang pumunta sa kabilang panig para makapagpatuloy sa susunod na operasyon. Ngunit ang ingay na nagawa ay nakaagaw ng pansin ng mga gwardya sa ibaba, pero abala pa rin ang dalawa sa kanilang ginagawa. Hindi man lang nila napansin ang panganib. Sa tulong ng electric drill, mabilis na lumuwag ang takip na metal. Buti na lang nang umakyat ang gwardya, tumigil siya sa paggamit nito. Akala ng mga bantay sa kabilang panig ay nagkamali lang sila ng dinig, kaya naman tumalikod na sila at bumalik. Ngayon, handa na ang lahat. Ang kulang na lang ay ang life vest at salbabida. Sabi ng kasama nila, sa Martes daw ay may hahanda na. Kitang-kita na ang pag-asa. Pero si Charlie naman ay parang umaatres na. Natatakot siyang mahuli ng mga bantay at barilin. Ang lalaki ay tinatangkang aliwin lang siya. Ipinapahayag na may tiwala siyang iligtas silang lahat. Ngunit sa araw na ito, may kakaibang nangyari sa loob ng bilangguan. Habang nag-iinspeksyon ng warden, aksidente niyang naibato ang nail cutter sa isang selda. Kaya naman, inutusan niya ang gwardya na buksan ang pinto ng selda. Pagkatapos niyang kunin ang nail cutter, hindi niya sinasadyang matuklasan ang larawan niya na iginuhit ng bilanggo. Agad niyang naramdaman na siya ay hinamak, kaya't agad niyang iniutos na alisin ang karapatan nitong magpinta. At sa pilitan ding kinuha ang lahat ng kanyang mga gawa. Ang pagpipinta ang tanging libangan ko. Labis akong nagpapasalamat kay Doten.
Dito na siya tuluyang nawala ng pag-asa. Nakulong siya dahil sa hindi sinasadyang pagkabangga niya ng tao. Isang ordinaryong aksidente lamang sana ito. Pero ang kalaban niya ay isang pulis. Kaya naman, hinatulan siya ng 79 na taong pagkakabilanggo. Sa edad niya, imposibleng mabuhay pa siya hanggang sa araw ng kanyang paglaya. Ngayon, dahil sa isang pintura, inagaw pa ang nag-iisa niyang libangan. Sa araw na ito, palihim niyang isinuksok sa bulsa ng lalaki ang isang bagay. Pagkatapos, humingi siya ng palakol sa bantay ng kulungan. Nagpanggap na gagawa siya ng mesa at upuan. Ngunit sa sumunod na sandali, pinutol niya ang kanyang daliri sa harap mismo ng lalaki. Ang gwardya ay natakot ng labis sa biglaang pangyayaring ito at napaluhod. Sa huli, siya ay sapilitang inalis. Inayos ng lalaki ang naputol niyang daliri. Pagkatapos, kinapa niya ang kanyang bulsa at nakita ang isang iginuhit na bulaklak. Ito ay lumipad mula sa kabilang dulo ng isla. Sumisimbolo ito sa kalayaan. Naniniwala si Dalton na makakatakas siya at muling makakamit ang kalayaan. At lagi niyang dadalhin ang bulaklak na ito sa kanyang tabi. Naaalala ko noong bago pa lang ako sa bilangguang ito, napakabait niya sa akin. Ngunit ng araw na iyon, nakita ng warden ang bulaklak na ito. Hindi pinapayagan ng mga bilanggo na magtanim ng mga halaman dito. Kaya naman, walang sabi-sabi niya itong dinurog. Direkta nitong ikinagalit ng matandang bilanggo at inatake siya sa puso. Agad siyang namatay. May mga taong nakatakdang manatili sa Yakara habang buhay. Hanggang kamatayan. Ang sinabi ng warden at ang pagkamatay ng matandang bilanggo, lalo pang nagpatibay sa plano ng lalaki na tumakas. Kinabukasan, nagpaalam na siya kay Xiaohei. Agad namang naintindihan ng isa ang kanyang ibig sabihin. Nagkamayan ng dalawa bilang paggalang. Palem. Ngunit, sa mismong araw bago ang pagtakas, biglang nagkaroon ng sorpresang inspection ang warden. Tila napansin niya na gustong tumakas ang lalaki. Ngunit kahit hinanap niya ang buong kama, wala siyang nakitang kaina-hinala. Pero dahil sa kanyang pagiging mapanuri, agad niyang napansin ang music box. At sa likod nito, naroon ang ventilasyon. Una niyang sinuri ang kahon. Labis na kinabahan ng lalaki. Natatakot siyang malaman ito na peke ang rehas na bakal. Mabuti na lang at medyo makatotohanan ang iginuhit niya. Hindi napansin ng warden. May napansin ba kayong kakaibang ikanikilos ni Morris kamakailan? Palagi silang nag-uusap ni Charlie hanggang gabi. Paghiwalayin sila, ilipat si Morris, oo, maaari siyang ilipat sa Miyerkules. Sa Martes ng umaga, kailangan na nilang kumilos agad. Kung hindi, kapag nagkahiwalay na tayo, wala nang pagkakataon. Buti na lang, naihanda na ng kasama niya ang mga kailangan. Napagdesisyonan niyang kumilos ngayong gabi, dahil napuntahan na niya ang daan dati. Kaya naging maayos ang lahat sa unahan. Pero sa mismong kritikal na sandaling ito, hindi sumunod si Charlie dahil sa takot. Dahil kapag nabigo ang pagtakas at nahuli, haharapin niya ang malupit na parusang kamatayan. Hindi siya nang ahas sumugal. Wala na ring masabi ang lalaki. Wala na siyang matatakbuhan. Pagdating ng mga gwardya para mag-inspeksyon, makikita na lang nila na nakahiga na sila sa kama at natutulog. Hindi nila malalaman na mga manakan pala ang nakahiga roon. Samantala, si Charlie naman ay umiiyak mag-isa. Napailing na lang din ng mga gwardya sa kulungan. Karaniwan na yan sa loob ng kulungan. Samantala, ang tatlo sa kabilang dako ay nakarating na sa may bakal na pintuan. Para makasiguro, nagpasya silang paakyatin muna si John para magmasid. Pagkaakyat niya, agad niyang itinulak pababa ang takip ng ventilasyon. Ang tunog na nalikha nito ay agad nakakuha ng atensyon ng gwardya sa tore. Ngunit nang tingnan niya gamit ang spotlight, wala naman siyang nakitang kakaiba. Akala niya ay kung anong maliit na hayop. Pero nang patayin niya ang spotlight, agad na umakyat si John mula sa tubo. Pagkatapos ay kinatok niya ang tubo para magsenyas sa dalawa pa. Nang marinig ng lalaki ang tunog, dali-dali niyang inakyat ang isa pa niyang kasama. Pagkatapos ay iniabot niya sa kanya ang life vest at life raft. At ipinasa naman ito ng kasama niya kay John. Susunod na niyang aakyatin ang sarili niya. Pero dahil malaki ang pangangatawan ng kasama niya, isang pagkakamali, naipit siya sa bunganga ng tubo. Kaya naman, pilit siyang sumiksik paakyat. Buti na lang at sa huli, nagawa niyang makalabas. Pagkalabas niya, agad siyang nagtago sa isang tabi. Ang lugar na iyon ay mainam para hindi siya matamaan ng ilaw. Nang ligtas na silang dalawa, agad ding sumunod ang lalaki. Sa pagkakataong ito, si Charlie sa kabilang panig ay naglakas loob na sa wakas. At nagpas siyang sumugal. Pero may oras pa ba para pumunta ngayon? Nang makita ng tatlo na handa na ang lahat, agad nilang kinuha ang kanilang mga gamit at tumakas. Ang mga ilaw na naghahanap ay patuloy na sumisikat pababa. Ngunit hindi nila sila makita, hanggang sa mawala sila sa dilim ng gabi. Nang ligtas na, sumilip ang lalaki para tingnan ang lagusan ng hangin. Pero hindi pa rin nila makita si Charlie. Wala siyang magawa kundi magpatuloy. Matapos nilang magsuot ng life vest, nagsimula na silang bumaba. Ang mga nasa itaas naman ay kailangan umiwas sa ilaw ng searchlight. Sa simula, maayos pa naman ang lahat. Nang makababa sila, nasa labas na sila ng mga selda. Pero nang bumaba si John, may nangyaring hindi inaasahan. Ang kanyang life vest ay aksidenteng sumabit sa tubo. Ito ay lubhang mapanganib.
Kahit anong ingay ay maaaring makaakit ng mga bantay. Buti na lang at walang nangyari, para hindi mapunit ang life vest. Sa pagtawid sa alambre, nagpasya silang isa-isa munang tumalon. Tapos, yung dalawa sa likod, ihagis nyo yung life vest. Unang umakyat yung lalaki. Mabilis ang kanyang pagkilos. Dahil kaunti na lang ang oras nila. Sa kabilang banda, si Charlie ay nakarating na rin sa may bakal na pinto. Pero mag-isa lang siya, hindi niya maabot ang taas. Nagsisi siya. Dapat pala, nagpakatapang na lang siya at sumama sa pag-alis. Pero sa ngayon, tapos na ang lahat. Di nagtagal, nilampasan ng tatlo ang bakod na bakal at nagtungo sa labas ng bilangguan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang kakahuyan. Pagtawid sa kalsada sa harap, makakarating na sa tabing dagat. Dali-dali nilang inilabas ang salbabida at binomba ito. Sa pagtutulungan ng tatlo, mabilis itong napuno ng hangin. Ang susunod na kailangan na lang ay isuot ang mga life vest, sumakay sa salbabida at tawirin ang kipot na ito. Kahit nanginginig sila sa lamig ng nakakatusok na tubig dagat, ang kalayaan ay nasa unahan na. Wala nang kinatatakutan pa. Pagkalipas ng ilang oras, ang araw na sumisimbolo ng pag-asa ay unti-unting sumikat. Nagsimula ng mag-inspeksyon ang mga bantay. Pero nang dumating siya sa selda ng lalaki, napansin niyang hindi pa bumabangon ang lalaking ito. Bumangon ka na, ililipat ka na. Gumising ka, Maurice. Buksan mo ang kwarto 109. Buisit, Maurice. Sabi ko gumising ka. Diyos ko. Nakita ang gwardya na sumisipol. Ang maliit na negro sa tabi ay napangiti ng may pag-asa. Sa wakas, may nakatakas na sa bilangguang ito. Pinahanap ng warden ang lahat ng lugar sa paligid. Hindi rin nila natagpuan ang tatlo. Ilang litrato lang na nakabalot sa kapote. At isang bulaklak ng kalayaan. Akala ng mga tauhan niya nalunod na sila. Dahil imposible raw na may makakalangoy ng walang gamit sa kipot na ito. Pero alam ng warden na nakatakas sila. Pero nagpabalita pa rin siya na nalunod na ang tatlo, dahil ito ang unang beses simula nang itayo ang kulungang ito, na may nakatakas na preso. Kapag kumalat ito, magiging malaking dungis ito, mawawala rin ang kanyang posisyon. Ito ay isang tunay na kwento. Wala pang isang taon, isinara ang Yakaala Prison. Pagkatapos, hindi rin natagpuan ng pulisya ang bakas ng tatlo, hindi na malaman kung saan sila nagpunta.